Pumunta kayo sa Joppa at dalhin ninyo sa akin ang isang lalaking nangangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Sinabi sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel na ipasundo siya. Maaari bang pumasok sa bahay ng mga hintil ang mga Romano? Basta sabihin nyo lang sa kanya na ipinapasundo siya. Opo! Opo! Sige po! Nang oras na iyon, habang si Pedro ay nasa bayan ng Joppa, siya ay nanalangin sa Diyos. Ama! Ama! Salamat! Sambahin ang pangalan mo. Ha? Ano iyon? Bakit? Bakit may bumababang tila isang malaking kumot na mula sa langit? Ano iyon? Hindi ito maaari. Bakit may iba't ibang uri ng maruming hayop? Saan galing ang mga hayop na ito? Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Ano? Hindi po pwede. Hindi ko magagawa yan. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos, kaya magkatay ka at kumain. Ano? Hindi po pwede. Sige na, magkatay ka at kumain. Napakadumi ng mga iyan, kaya hindi ko po pwedeng kainin. Pedro, makinig ka sa akin. Bakit palagi mong sinasabi na ito'y marumi, kahit na sinasabi ko na sa iyo na ito ay malinis? Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Naiintindihan mo ba? Anong nangyayari? Bakit ipinapakita ito sa akin ng Panginoon? Pedro, may dumating na bisita. Ang mga taong ito ay gusto kang makilala. Pinaliwanag ng mabuti ng mga lalaking pinapunta ni Cornelio kay Pedro ang kanilang pakay. Pinapasabi po ni Cornelio na sumama ka daw sa amin. Kaya't sumama si Pedro sa bahay ni Cornelio kasama ang mga lingkod nito. Bakit mo ako pinapapunta dito? Pedro! Maligayang pagdating! Kami ngayon ay nagtipon-tipon sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinapasabi ng Panginoon. Nung una, ang mga Hudyo ay hindi pinapahintulutang makihalubilo sa mga hintil. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos ang isang pangitayang mula sa langit na nagsasabi sa akin na huwag ituring na marumi ang inilinis na ng Diyos. Ngayon, lubusan kong naunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saang mang bansa. Pagkatapos, sinabi sa kanila ni Pedro ng detalyado ang tungkol kay Jesus at ipinaliwanag sa kanila ang Biblia. Habang sinasabi ito ni Pedro, bumaba ang banal na espiritu sa lahat. Oh! Diyos Ama! Ipinadala mo ang iyong banal na espiritu maging sa mga hintil, dahil sila din ay iyong mga anak. Kaya, ang pamilya ni Cornelio ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo, at lahat sila ay naging Kristiyano. Ang araw na ito ang pinakamasaya at naging pinakapinasasalamatang araw sa bahay nila Cornelio. Ako'y lubos na napakasaya at nagpapasalamat. Sobrang saya namin at nagpapasalamat kami.